Sa nangyayaring kaguluhan sa EDSA People's Power, sa EDSA Science sa Ortigas, ng sinasabing surprise rally ng Iglesia ni Cristo ay para di umanong suportahan itong si Senator Rodante Marcoleta sa napipintong paghuli sa kanya ng ombudsman na sinasabing sa kasong plunder na tinatayang 75 million pesos ang kanyang hindi dineclare sa kanyang Statement of Contribution and Expenditure SOSE sa nagdaang halalan ng 2025 sa kanyang pagtakbo sa Senado. Ito naman si Senator Marcoleta, wala rin sa hulog On national television, inamin niya na meron siyang 3 donor na nagbigay sa kanya ng 75 million pesos. Na ang kaso pala ito ay plunder at illegal bribery. Ngunit naman sa sinasabi nga ng Iglesia ni Cristo, bakit selective nga ang sinasabing napipintong panghuli kay Rodante Marcoleta? Dapat daw isabay na rin ang paghuli rin sa dalawang senador sa bagong mayorya na Senador Chis Escudero at Senador Joel Villanueva. Ay may punto nga naman ng Iglesia ni Cristo rito, napaka-selective nga ng sinasabing gobyerno ni PBBM. Dahil ba ang nanggaling sa minorya, sumapi na sa mayorya? Yun ba yung sinasabing hindi na sila kakasuhan? Yung aking channel, neutral lang ako. Ang sa akin magkaroon ng accountability, transparency sa mga nagdangbong dito sa pera ng ating mahal na inang bayan. Nakakagulat lang ito Iglesia ni Cristo na isang maganda't sinasabing maayos na religious group nagkaroon ng surprise rally. Di wala man lang permit na hiningi sa mga kapulisan. Hanggang ngayon nagkakagulo pa ngayon. Nangyayari sa People's Power Monument hanggang EDSA Shrine. Sana naman maayos na ito at para lang sa sinasabing mga commuters at mga namamasukan na nabalahaw kaninang umaga sa sinasabing surprise rally ng Iglesia ni Cristo na maraming mga mananakay at mga empleyado na hindi nakadaan sa EDSA sa tindi ng traffic. Sana naman nagkaroon sana ng coordination itong Iglesia ni Cristo sa kapulisan. Grabe talagang itong nangyayari sa ating mahal na inang bayan nakakalungkot lang Dapat kung sinasabing may huliin sa sinasabing part ng minorya itong si Senador Rodante Marcoleta. Isabay na sana ang dalawang senador sa mayorya na si Chis Escudero, Joey Villanueva sa kasong plunder nga sa flood control na sinasabing naugnay sa Ghost Project na multi-billion piso rin ang ninakaw ng dalawang ito Dapat pwede naman i-open up again yung kanina, yung buksan ulit ang sinasabing Senate Blue Ribbon Committee sa pamumuno ng bagong head nito na Senador Erwin Tulfo na imbestigahan ulit. May punto talaga Iglesia ni Cristo. Bakit nga si Rodante Marcoleta lang ang uhulin? Dapat isabay-sabay na lahat ng nagdambong dito sa ating mahal na inang bayan na kailangan talaga kasuhan at makulong at managot. Katulad nga ng ginawa nga kay dating Senador Bong Revilla Jr. at kasalukuyang Senador na si Gingo Estrada. Talagang itong mga nangyayari ito sa ating mahal na inang bayan, nakakalungkot lang. Kung tuluyan nga na hindi magkakasundo ang sinasabing rally ng Iglesia ni Cristo laban dito sa ating mga sinasabing bagong mayorya na pinangungunahan nga ni Senator Win Gatchalian, nakakalungkot lang lalo nang babaksak ang ating ekonomiya sa hindi magandang mangyayaring ito kung sakali man talagang magtuloy-tuloy ang sinasabing EDSA. Pang-apat na yata ito dapat talagang kung sakali mang dakpin si Rodante Marcoleta, pwede na maisabay dito si Chis Escudero at Joel Villanueva at wag nila nang sabihin na nasa preliminary investigation pa itong dalawang senador na to. Dapat talaga lahat ng sangkot ay managot at dapat talagang lipunin na yung mga sinasabing tiwaling politiko dito sa ating mahal na inang bayan. So yung aking channel talagang patuloy na magmimirror, magmamatsyag dito sa pang-araw-araw nating buhay at kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.